Gusto mo ba ng sariwang balita, napapanahon at makatutuhanan? Tumuto ka sa aming programang Latigo ni Batigas sa Facebook page at YouTube channel na Latigo News TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na aming i-upload. Okay! Magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta mga kaibigan? At ito, muli tayong nag-live. Ilang linggo din tayong nawala. Ito ngayon, tayo ay mangangamusta, magbalitaan tayo para nang sa ganun ay ma-update ko kayo ng mga balita. Ilang araw din po tayo na hindi nakapag-live. At syempre, magandang araw sa ating mga kababayan. Magandang gabi sa ating mga kababayang OFW around the world. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kalatigo, Mario Batigas. Maiksi lamang ang ating gagawing live at siyempre meron tayong pag-uusapan mga kababayan. Pwede bang samahan niyo ako sa ating live, mag-komentaryo kayo dito sa ating mga tatalakayin. Maiksi lamang po itong ating live, mga 15 to 20 minutes lamang. Ang una nating pag-uusapan ay wala pala akong monitor kiyan, ano? Pakiano mo ako ng monitor ko rito. Ang una natin pag-uusapan, mga kababayan, itong issue sa SMNI. Ano ba sa tingin ninyo? Ito bang SMNI ay naninira ba? Kay, sabihin na natin kay Speaker of the House, Martin Romualdez, mga kaibigan, kung saan sinasabi nitong SMNI, ng kanilang mga anchor, katulad nina Ka Eric at iba pa, ay gumastos daw si Speaker Martin Romualdez ng 1.8 billion na kung saan ito ay pinabulaanan at sinagot ng pamunuan ng mababang kapulungan ng Kongreso dahil sinasabi nga na nasa 4.3, tama ba kasamang kiyan? Nasa 0.3 million lamang ang mga travel expenses ni Speaker of the House Martin Romualdez sa kabila ng pahayag nitong angkor ng SMNI na nasa 1.8 billion daw, no? At dahil diyan ay nagsagawa ng mga pag-iimbestiga in aid of legislation ang Kongreso upang imbestigahan ang SMNI at maging ang kanilang mga angkor dahil sinasabi nga ng mga congressman, no, na siyempre kapartido ni Speaker of the House Martin Romualdez ay naninira daw itong SMNI at ang angkor. At dahil diyan ay malaki ang posibilidad na tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Alalahanin natin, mga kababayan, na kahit na mayroong prangkisa ang SMNI na ito'y pinagkaloob, hindi lang natin sigurado yung petsa noong panahon ni Duterte, ay maaaring bawiin ng Kongreso ang prangkisa na ibinigay nung nakaraang Kongreso kung gugustuhin ng bagong pamunuan ng mababang kapulungan ng Kongreso sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. So dahil dyan ay nanganganib na matanggalan ng prangkisa itong SMNI kasi hindi sila nagbe-verify ng kanilang mga report na sinasabing 1.8 billion ang gastos ng Speaker of the House Martin Romualdez. Na galing daw yan ang balita sa source ni Ka Eric, mga kaibigan. Dito malinaw na isang chismis
at paninira lamang itong mga inihahatid na balita nitong si Ka Eric na kanilang anchor. Dahil isipin mo nga naman sa mapagta-travel ni Speaker of the House, Martin Romualdez, ay 1.8 billion daw ang ginastos, yung pala ay nasa 4.3 million lamang, mga kababayan. At kung pagsasama-samahin mo ang gastos sa Kongreso ng kabuuan ay nasa, kung di tayo nagkakamali, nasa 35 million lamang. Tama kasamang kiyan ng kabuuang gastos. So dito nakita natin na mahilig din pala sa chismis itong si Ka Eric na anchor ng SMNI. Ngayon, ang tanong natin, mga kababayan, pabor ba kayo na tanggalan ng prangkisa ang SMNI dahil sa kanilang paninira sa liderato ng Kongreso sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez? Kasi nga naman, dapat ang isang broadcaster, ang isang anchor, ang isang commentator, tungkulin niya na i-verify ang kanilang balita bago bitawan ito, despite the fact na hindi pala binirify ni Ka Eric at agad-agad na ito'y nagpahayag, nagkomentaryo sa kanyang programa na nasa 1.8 billion ang gastos ni Speaker Martin Romualdez. So malinaw na kuryente, mga kababayan, itong pinagagawa na ito, mga bitawang salita ni Ka Eric, mga kababayan. So, ang tanong natin, payag ba kayo na tanggalan na ng prangkisa ang SMNI dahil naninira umano ito sa Kongreso? Una yang sa ating topic, mga kababayan, mag-comment lamang po kayo kung kayo ay payag. Shout out muna kay Ma'am Yesa de los Reyes. Maganda din sana magbalita ang SMNI kasi halos handa nilang banggain, kaso minsan fake news pala. Welcome back sa programa, Mr. Mar. Thank you sa ating suki, si Ma'am Yesa de los Reyes. Maganda magbalita ang SMNI, tama din naman siya, no? Kaya lang, kumisan sabi niya may mga fake news daw. So doon pa lang fake news, at dahil dyan, nagsorry na daw ang SMNI, mga kababayan, doon sa kanilang pahayag na fake news na 1.8 billion pesos ang ginastos ng pag-travel, no, sa abroad ni Speaker of the House, Martin Romualdez. So nagbanta din ang SMNI, lalo na si Pastor Kibuloy, mga kababayan. No? Ito, mga kababayan, nagbanta si Pastor Kibuloy, ang founding chairman ng SMNI, na hindi maaring tanggalan ng prangkisa ang SMNI dahil ito, hindi natin masyado nadinig yung kanyang pinahayag, no? Dahil ito aniya ay kasalanan, ano? Alam naman natin, si Pastor Kibuloy na nagpapahayag. Siya ang sabihin na nating Lord of the Lord. Kumba, parang gano'n, no? So parang siya yung makapangyarihan, siya ang nakakaalam ng mga maaring mangyari. Gano'n ba? So ibig sabihin nito, tutol si Pastor Kibuloy na tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Pero ito naman paalala natin sa SMNI. No, dapat pag magbabalita kayo, ay talagang sigurado kayo, lalo na inyong mga anchor, kasi makakasira nga naman yan sa reputasyon ng liderato ng Kongreso sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan. Dahil siyempre, Speaker of the House yan, isipin mo, 1.8 billion, napakalaki pong pera niyan. No? Pangalawa sa issue, iwanan muna natin yan. Itong ICC, mga kaibigan, issue. Kayo ba ay pabor na payagan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na papasukin na ang International Criminal Court sa ating bansa upang imbestigahan ang drug, yung tukhang, no, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kanyang anti-drug campaign na kung saan ay sinasabing umabot sa 6,000 kataong napatay dito sa tukhang na ito, itong drug campaign ni Duterte ng mga panahon niya. Ano ba sa tingin nyo? Payag ba kayo? Bago tayo magbigay ng komentaryo, may babasahin muna tayong report kaugnay dito sa
ang House of Representatives ay naghain ng dalawang resolusyon na kanilang inaaprubahan at hinihikayat ang ating Pangulong Bongbong Marcos na aprubahan, payagan, papasukin ang ICC sa ating bansa upang imbestigahan si Duterte at iba pang kasama nito sa pagpapatupad ng batas nung kanilang panahon. Ito, basahin natin ang report na kung saan itong sinasabi, House panels, okay, resolution for Philippine cooperation with ICC. Yan, ito nakalagay, Manila, Philippines. Two committees of the House of Representatives have approved and consolidated resolution that encourage President Ferdinand Marcos Jr. to allow the Philippines to cooperate in the International Criminal Court, ICC, proved into the Duterte administration war on drug. Ayan, no? Executive Secretary Lucas Bersamin, meanwhile, said he did not think Marcos intended to have the countries rejoin the ICC anytime soon. Senators, including Ronald Bato de la Rosa, the main enforcer of the war on drugs, siya kasi talagang pinakautak, siya inutusan ni Duterte noong panahon na yon. When he was police chief, had a casual dinner with the President and First Lady Lisa Araneta Marcos at Malacanang on Tuesday. It was unclear if the ICC issue was among the main topics discussed. Yan. Through an overwhelming voice, both official and members of the Joint Committee on Justice and Human Rights adopted Resolution number 1477 of Manila, 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. and one Rider Party List Representative Ramon Gutierrez, and consolidated House Resolution 1482 of Albay 1st District Representative Edsel Lagman. The legislator filed the resolution last November 21, aiming to allow the ICC into the country, mga kaibigan. So pinapayagan nila, Gustong-gusto nila. By allowing ICC to come, it's telling the world that we have nothing to hide here. Abante, who also chair the Committee on Human Rights of the House of Representatives. So malinaw na gustong sabihin natin sa buong mundo na tayo wala dapat na itatago. Sinasabi ni Congressman Abante. He added that he only wants to demonstrate that the country's justice system is functioning efficiently, contrary to claim made by some. Diba? Gumagana daw ang hustisya sa ating bansa. We just want to show to the whole world and to the ICC that our justice system is running smoothly, the lawmaker said. Diba? Lagman, the president of the opposition Liberal Party and a vocal critic of former President Rodrigo Duterte, maintained that letting the ICC in is not a surrender of sovereignty but an exercise of it. Yeah. If we believe in the rule of law, then we must let ICC to come. Diba? Tama yan. Lagman said, he contended that allowing ICC to investigate does not compromise national sovereignty. Hindi mo naman kinukompromise ang national sovereignty kung papayagan mo na pumasok ang ICC sa ating bansa. Tama nga naman. The Philippines withdraws its ICC members in 2017 following an investigation into alleged
crimes against humanity related to casualties in the government war on drugs, as ordered by Duterte, whose regime started in 2016 and ended middle of last year. Ayan. Bersamin weighs in when President Marcos said that the proposal to return to the ICC are under study. He does not mean that the country would be rejoining very soon, according to Executive Secretary Lucas Bersamin. So walang interes ang ating Pangulo na makisali dyan sa ICC at papayagan niya. Walang ganon. Bersamin expressed belief that Marcos' response only meant that he did not want to give immediate answers to proposal for the countries to rejoin the ICC. Sabi niya, well, you cannot just close door on this discussion, but I am sure that what the President means is that it cannot be a knee-jerk reaction that we can put forward anytime we are asked a question like this, the Executive Secretary said. He added that while he could second-guess the President in answering to this proposal, in my view, as far as I know him, he does not mean that we are going back to the ICC very soon. Ang planong Pangulo. But when Marcos says he is studying, it is something that you say that you do not react too quickly. You have to look at the consequences, the long-term effects, Bersamin said. Yeah. In making decision, the President listened to his own conscience, to his own heart. That is something we have to appreciate in him. According to the former Chief Justice, nothing that Marcos, a very prudent leader and is not proved to rush to judgment. So, yan mga kaibigan, So, ilan lamang yan sa mga balita na sinasabi nga na walang interes ang ating Pangulo na papasukin ang ICC dito sa ating bansa. At ito pa, dagdag natin yung ating pangatlong balita. Itong si Senator Bato de la Rosa ay masama ang loob dito kay si Senadora Risa Ontiveros, mga kaibigan, dahil nga naghain din ng isang resolusyon itong si Senadora Ontiveros na sinasabi niya na nag-file siya ng resolusyon sa Senado na dapat payagan ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos na makapasok ang ICC sa ating bansa to investigate war on drugs of the former President Rodrigo Duterte Jr. to prove whether he is guilty or not. Ganun lang kasimple yan mga kaibigan. Kung ako ang tatanungin, kung wala namang masama at walang itinatago, dapat lamang na papasukin ang ICC dito sa ating bansa upang imbestigahan. At yan ang sinasabi natin, kung malinis ang war on drugs ni Duterte noong mga panahon na yon, ay dapat papasukin natin at wala tayong itatago kasi yung crimes against humanity ay mabigat yan kapag yan ay napatunayan. At kung yan ay may nagkasala, ay dapat merong managot. Kaya lang, itong si Senador Bato de la Rosa, kaya sinasabi na masama ang loob niya kay sa kanyang kapwa Senador Risa Ontiveros dahil ito ang prime promotor ng war on drugs ni Duterte nung kanyang panahon. So dito, tutol si Bato dahil talagang tatamaan siya dito at malaki ang posibilidad na kapag nakapasok ang ICC sa ating bansa ay kasama si Senador Bato de la Rosa sa makakasuhan at kapag minalas-malas ay talagang makukulong mga kababayan. So magkomento lamang kayo dyan sa baba para malaman natin ang inyong opinion. Una nating tinapik. Pabor ba kayo na tanggalan ng prangkisa ang SMNI
ng Kongreso, talaga doon sa sinasabing mapaninira nila, no? Kay Speaker of the House, Martin Romualdez. Pangalawa sa ating issue, ICC issue, yung binanggit natin kanina. Pabor ba kayo na papasukin ang ICC upang imbestigahan kung merong ginawang paglabag ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kayo ay mag-comment lamang kayo diyan. At pangatlo, Senador Bato de la Rosa, masama ang loob, no? Kay Senadora Risa Ontiveros, dahil alam naman natin na kinakabahan na rin ito si Bato de la Rosa na kapag pumasok ang ICC ay baka siya ay maimbestigahan at masama siya sa kaso. So shout out muna kay Ma'am Yesa de los Reyes, kay Eleanor Minora ng Japan. Kamusta? Eleanor Minora ng Japan. Merjun Ito ng Japan. Don Roberto, shout out sa iyo. Pat Sato, Teresita Batigas siya Ginoma, Sinayda Kudo, shout out. At kay Ma'am Yolanda Shuji, sa iba pang mga followers natin, kay Binilda Galos, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Kay Ma'am Bilin Nemec, shout out din sa iyo. At sa inyong lahat ng mga nakikinig at nanonood. Mag-comment lamang po kayo at babasahin natin ang inyong mga comment sa sunod nating live. Salamat, sabi ni Ma'am Yesa de los Reyes. Tama, paimbisigahan na yan. Daming namatay kahit walang kinalaman sa droga. Mas may mapatay lang. Di ba? Tama yung sinasabi ni Ma'am Yesa de los Reyes. Kahit na wala namang talagang kasalanan, masabi lang na merong accomplishment, babarilin, papatayin, katulad ni Kian de los Santos sa Caloocan, isang 15 anyos na batang lalaki na bumili lamang sa tindahan. Anong ginawa ng mga pulis? Pinatay, pinatungan ng katakot-takot na kaso. Anong nangyari ngayon? Nakakulong ngayon ang mga pulis, magunggong na mga pulis na sumunod sa unlawful order ng kanilang amo. Hindi payagan yung mga ganitong mga paglabag sa karapatang pantao, yung crimes against humanity, dahil talagang mabigat itong kasalanan. So, yan lamang ang ating topic sa hapong ito. Susunod na mga araw, mababalik tayo sa ating mga regular programming. Shout out kay Mama Orchid Mong ng Australia, Pele Ritualo Espejo, shout out sa iyo. John Luke Mateo. Ayan, sino pa bang iba nating babatiin? Si Sinayda Kudo ng Japan, yan, shout out sa iyo. At kay Eleanor Minora ng Japan, shout out sa iyo. Ma'am Belen Nemec, mula dyan sa Vienna, Austria, shout out. So yan lang muna ang ating live sa hapong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Kaya ulitin natin ang ating tanong, SMNI, matatanggalan na nga ba ng prangkisa dahil sa paninira kay Speaker Martin Romualdez? ICC issue, makukulong na nga ba ang dating Pangulong Duterte at si Senador Bato de la Rosa kung sakaling payagan ng Kongreso o ng ating Pangulo na pumasok ang ICC sa ating bansa at mag-imbisiga? At Senador Bato de la Rosa, masama ang loob kay Senadora Risa Ontiveros dahil mukhang guilty nga naman itong si Bato de la Rosa dahil siya ang promotor noong mga panahon na yon sa war on drugs na kahit naman na ituro lamang ay pinapatay agad, magkaroon lamang ng accomplishment. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Ito ang inyong kalatigo, Mario Batigas. Magandang hapon. Mabuhay po tayong lahat. Bye.